Iwasan ang pagbili ng nakaw dahil baka masabit ka pa. Share nyo para sa proteksyon ng lahat dahil narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating Free Legal Help Desk. Magandang hapon, Attorney Chel. May kapitbahay po ako, nagbebenta ng cellphone. Ang gagandang model at napakamurang presyo po. Ang problema po, tingin ko po galing yun sa nakaw. Kasi bali-balita rin dito, maraming nawawalan. Di ko rin maisip saan niya kinukuha yung binebenta niya. If ever po na bumili ako, may sabit ba ako doon? Salamat po. Salamat sa tanong. Bago natin sagutin to, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Tungkol sa tanong, pwede yan ituring na opensa ng fencing. Naku, sa anti-fencing law, pinaparusahan ang sino mang bumili, magbenta, humawak o magtago ng anumang item na alam niya o dapat alam niyang kinuha sa pagnanakaw. Sa kaso ng fencing, kailangan lang patunayan ang sumusunod. Una, naganap ang krimen ng robbery o theft. Pangalawa, ang akusadong hindi sangkot sa pagnakaw ay bumili, nagbenta, may hawak o tinago ang bagay na ninakaw. Pangatlo, alam o dapat alam ng akusado na ang item ay galing sa pagnanakaw. At huli, may intent to gain. Ang parusang pagkakakulong depende sa halaga ng item na binili. Kung lampas 12,000 pesos, ang pagkakulong ay aabot sa 12 years. At kung lampas naman ng 22,000 pesos, depende sa halaga, ay pwedeng umabot ng 20 years. Sa kwento nyo, mukha naman halatang hindi nanggagaling sa tama ang mga cellphone na binebenta dahil kahina-hinala ang presyo at ang sitwasyon na nabanggit. Dahil dyan, mas mabuting iwasan na lang ito. Isipin nyo na lang, kawawa naman yung nanakawan at pinagkakitaan niyan. Sana nakatulong ito. Share po natin sa mga matutulungan. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Reste Tuballas Adaran, nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya manood kayo sa ating YouTube channel, ang Guro, Batas at ang Bayan, para marami kayong matutunan. Come on! Mga kaibigan, maaari bang maparusahan ang mga tao na bumili ng gamit galing sa nakaw? Napakalagang pag-aralan natin mga kaibigan ang tinatawag na Anti-Fencing Law of 1979 or yung Presidential Decree number 1612. Itong batas na ito ay pinirmahan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Hanggang sa ngayon ay mahalaga at relevant pa rin sa ating panahon. Lalong-lalo na ngayon na humaharap tayo sa krisis. Maraming nagaganap na nakawan. Itong magnanakaw na ito ay lumalakas pa ang loob. Mayroon silang napagbibintahan. Gustong-gusto namang bumili ng mga gamit na galing sa nakaw dahil mura nila itong nabibili. Tanda natin mga kaibigan, mayroon pong kaparusahan ang mga tao na bumibili ng gamit galing sa nakaw. Pag-aralan natin sa video na ito. Anong dahilan kung bakit ginawa ang batas na ito? Number 1, there are rampant robbery and thievery of government and private property. Mayroon pong malawakang nagaganap na pagnanakaw ng mga private at government properties. Kaya ginawa ko ang batas na ito. Pangalawa, such robbery and thievery have become a profitable on the part of lawless element because of the existence of a ready buyer commonly known as fence of stolen property. Na po nanakawan ay nagiging profitable activities, nagiging hanap buhay na ng mga magnanakaw dahil mayroon silang napagbibintahan. Mga tao na handang-handa namang bumili ng mga bagay na galing sa nakaw. The reason, under existing law, offense can be prosecuted only as accessory after the fact and punished lightly. Batas po natin under revised penal code, napakababa lamang po ng penalty ng tao na bumibili ng gamit na galing sa nakaw. Tawag sa kanila ay accessory na kung saan mababa lamang ang penalty. Kaya ginawa yung batas na ito, anti-fencing, para itaas yung kaparusahan ng mga tao na handang bumili ng mga gamit na galing sa nakaw. Ang kadahilanan nito, kung matitigil yung mga bumibili ng mga gamit na galing sa nakaw, wala ng tao na magnanakaw. And another reason, it is imperative to impose heavy penalties on a person profit by the effect of the crimes of robbery and theft. Isa rin sa malagang dahilan kung kaya ginawa ang batas nito ay bigyan ng mataas na kaparusahan ang mga tao na bumibili o nakikinabang sa mga gamit na galing sa nakaw. Okay, let us define terms. What is fencing? What is fencing? Hindi siya fencing yung sports. Fencing is an act of any person who, with intent to gain for himself or for another, shall buy, possess, keep, acquire, conceal, seal, dispose, shall buy and sell, or in any manner deal in any article, item, object, or anything of value which he knows or should be known to him to have been derived from the proceeds of a crime of robbery and theft. Malagang tanda natin sa definition na yon. A fencing is an act of any person with intent to gain or for another shall buy, possess, keep, acquire, conceal, dispose, shall buy and sell in any manner, deal in article, item. So kahit hindi po mismo yung magnanakaw yung nagbenta. Bawa po ganitong sitwasyon, inutusan ka na magnanakaw na ikaw ang magbenta ng mga gamit na ninakaw niya. Maaari ka bang maparusahan? Yes, because under the definition, any person who sell is also called offense. O tanda natin, pati yung bumili, pati yung nagtago,
pati yung bumili at binenta niya yung mga gamit na proceeds of the crime of theft and robbery, maaari din siyang maparusahan. Mag-ingat po tayo mga kaibigan, lalong-lalo na kung ang binibenta sa atin na item ay napakababang presyo. Atin malalaman ang isang bagay ay GSM, galing sa magnanakaw. Unang-una, kung ang presyo nito ay napakababa. Magtataka ka, bakit napakababa ng presyo? Who is offense? Offense include person, firm, association, corporation, partnership, or other organization who which commits the acts of fencing. This is not only a natural person, it includes firms, association, corporation, partnership, or other organization who commits the act of fencing. What is the penalty? Para alam na, prison mayor or 6 years and 1 day to 12 years. If the value of the property is more than 12,000 but not exceeding 22,000. If the value of the property exceeds 22,000, the penalty shall be maximum of prison mayor plus 1 year for every 10,000 exceeding 22,000 but not exceed 20 years. The penalty of prison correctional 6 months and 1 day to 6 years kung ang ninakaw ay 6,000 to 12,000 ang value. Aresto mayor or 1 month and 1 day to 6 months kung ang ninakaw ay may halagang 50 pesos but not exceeding 200 pesos. Ingat po tayo mga kaibigan dahil napakataas po ng penalty na yan. Presumption of fencing. Meron tayong tinatawag na presumption of fencing. Mere possession of any good, article, item, object, or anything of value which has been subject of robbery or thievery shall be a prima facie evidence of fencing.